اللهم ارزقنا قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم ألهمنا الصواب في الجواب وبلغنا أعلى المراتب في الدين والدنيا واحفظنا واصلحنا. اللهم ارزقنا قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم ألهمنا الصواب في الجواب وبلغنا أعلى المراتب في الدين والدنيا واحفظنا واصلحنا. آمين يا رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, nasa muhadara na. Pang ilan na tayo muhadara? Tatlo na inshallah na. So, kailangan maabot natin tatlo. Pag dalawa pa lang tayo dito. Barakallahu fikum. Dito na si sister, wala pa. Hindi pa nakapasok sister Halia, no? Ito na sister Halia. May ina siguro signal nila. Hasanan. Barakallahu fikum. Okay. Habang ako ay may message ko lang saglit. Okay, ya ikhwani wa akhawati, before tayo magkuhan, Sister Dayan, kasi si Sister Dayan hindi makuha yung kuhan niya. Saglit lang, isend natin yung request, yung Google Meet link. A new student. Nawala din si Sister Halian. Mahina siguro yung signal. No? Okay. Before that, para hindi masayang oras natin, gusto ko po, ano ang pagkakaiba na anthropology at saka criminology? Tafaddalu. Anthropology and criminology. Tafadal, ya ikhwani wa akhawat. Ano ang pagkakaiba? Tafadal, Akh Walid. Doc, I'm not sure, Doc, pero based on ako ano yung naalala ko, Doc. Apa. Anthropology, ito po ba yung anthropology, which is the study of people yata, o study of people culture or things? Aha. Anthropology? Dagdagan mo. I'm not sure lang yun, Doc. Apa. Kung tama ba ako, Doc, based on study of people's culture, traditions, anthropology, origins, history. Tapos criminology based in the people, but kaugnay sa crimes with punishment, with the retribution, yung crime and punishment. Crime and punishment. Malapit na ako ulit. Barakallahu fikum. Basta kahit magsagot, kahit magsagot kayo, ganito yan. Kahit magsagot kayo, mag-reset kayo, kahit mistake yan, may alamat kayo sa akin. Okay? Barakallahu fi Akh Walid. Don't worry, may alamat kayo. Lahat kayo ay may alamat sa akin. Kahit ang sagot nyo ay hindi nakapoint, walang problema. No problem. Barakallahu fi. Hasanan. Sino pa magsabi? Bismillah. Malapit na, Akh Walid. Salahuddin, tafaddal. Aina. What is the difference between the anthropology and criminology? Yung anthropology is study of human behavior and human cultures, and criminology study of crime and punishment. Okay. Punishment. Opo, malapit na. Masya Allah. Barakallahu fikum. Study of human evolution and Study of human evolution. Evolution. That is anthropology. Opo. Malapit na. Ang sabi mo, culture, ang anthropology ay study of culture. Sabi ni Akh Walid din, sa? Opo. Culture lang ba, Akh Salahuddin? Culture lang? Or meron pa? Human behavior.
Human behavior. And then, what Human else? societies, Human human societies. human societies, human culture. Human culture. Okay, barakallah fi Akh Salahuddin. Akh Walid, dagdagan mo yung culture, behavior, sa ano pa? About po sa human, community, social, Social. society. 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 Aha, social structures. Barakallahu fikum. Opo, Masya Allah. social structure. Aha. Okay, barakallahu fikum. Sister Sharon, tafaddal. Tafaddali. Nakuha na natin yan, no? Okay, wala. Okay. Akh Luis, or bawi kayo mamaya sa baba. Nakuha na nila. Okay, Sister Lina, Akh Luis, prepare kayo kasi yung kapatid niya, isusual ko sa inyo. May kapatid to. Okay? May kakambal. Twins sila. Okay. Anthropology, the scientific study of humans, their cultures, behaviors, origins, and social structures, past or present. No? Why do humans behave this way? No? That is the question. So, criminology naman, the scientific study of crime, no? Criminals and the criminal justice system, no? Why do people commit crime and how do we prevent it? So that is the questions. So sa anthropology, focus of study niya ay human evolution. Sino sabi ng human evolution kanina? Si Akh Walid? Si Si Akh Ak Salahuddin po. Salahuddin. Aha. Culture and Ay sabi traditions. po origin Ustad, Doc, origin. Origin, apo. Social organization, beliefs, ritual, custom, and human behavior in general. In criminology, nature of crime, no? Causes of criminal behavior, typologies of criminals, victims of victimization, policing, punishment, and rehabilitation. So, that is the anthropology and criminology. Okay. In short po, anthropology is study of humans and cultures, sabi ni Akh Walid. So, ang criminology is study of crime and criminal behavior, sabi ni Akh Salahuddin. Tama po ba? Okay. Ang tanong, Akh Sister Lina and Akh Abdullah. Sino mauna sa inyo? Okay. Kahit sino. Sino mauna? Ladies first, Akh Abdullah, no? Okay. What is the difference between the anthropology, psychological anthropology, and criminal psychology? Ganda ito. Yalla. Sister Lina, what is the difference between the anthropology, psychology, and criminal psychology, or psychological anthropology and criminal psychology? Ladies first or ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Akh Abdullah, ar-rijal daw muna. Gentleman first. Tafaddalo. What is the difference between the anthropology, psychology, and criminal psychology? Psychological anthropology and criminal psychology. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam Sa warahmatullahi wabarakatuh. pagkakaunawa ko Sheikh, yung anthropological psychology, ito yung mga yung anthropology ay isa sa pinaka mahalagang parte na kinakailangan ng criminal psychology dahil sa anthropology ay na-explain ang nature at ang gawain ng tao upang ma-define, upang malaman kung bakit nagkakaroon ng criminal acts. So mahalaga sa criminal psychology o sa criminal studies ang anthropology, hindi lang sociology, bagkus ang anthropology sa human nature at human development upang ma-explain kung bakit nagkakaroon ng mga criminal acts na nagagawa ng tao. Naam. Malapit siya, masya Allah. 90%, Akh Abdullah. Barakallahu fi. Naam, tama po. Malapit na. Okay. How about this criminal psychology? How about criminal psychology?
Luis, Abdullah, nasabi mo na yung criminal psychology? Hindi pa. Or Di pa, Sheikh, nasabi na po. nasabi na? Okay, barakallahu fikum. Okay. What is the difference between the anthropology, psychology, or psychological anthropology? Depende sa inyo kung anong English ninyo, no? Or criminal psychology. Meron po tayong political psychology also, no? Ulum siyasiya. Ilm nafs siyasi. So lahat may psychology yan. Okay, barakallahu fikum. Proceed tayo. So, a branch, anthropology, psychology, a branch of anthropology that studies how culture shape human thinking, emotions, and behavior. Paano po na-impluensyahan ng kultura ang paraan ng pag-iisip at pag-ugali ng tao. Yung sinabi ni Abdullah din kanina. And the criminal psychology po, a field of criminology and psychology that studies the mind, motives, and behavior of criminals. No? Bakit nag-iisip at kumikilos ang kriminal sa ganitong paraan? Wahakada, ila akhirih. Okay. Kuan lang yun, introduction lang ya ikhwani wa akhawati. Barakallahu fikum. Okay. Proceed tayo sa topic natin today. Understanding crime across the ages. So, saan tayo nahinto? Sa modern era. Ay, hindi. Middle Ages, ha? Middle Ages tayo. Okay. Tafaddal akh Walid. Bisahin mo lahat. Barakallahu fikum. Yes, Doc. Bismillah. Understanding crime across the ages. The concept of crime has undergone profound transformations throughout human history, reflecting the evolving values, beliefs, and organizational structures of societies. What constitutes a criminal act has never been static. It has shifted dramatically based on religious doctrines, political systems, and cultural norms. First, the ancient era. Crime was intrinsically linked to religious violations and tribal customs. Offenses were often viewed as transgressions against divine will or community honor, with punishment serving both spiritual and social purposes. Second, Middle Ages, the church dominated the definition of wrongdoing and methods of punishment. Religious authorities wielded significant power in determining what constituted sin versus crime, often blurring the lines between moral and legal violations. And third, modern era, the emergence of the nation state brought with written law and codified legal systems. Crime became secularized, defined by legislative bodies rather than religious institutions, marking a fundamental shift in legal philosophy. Barakallahu fiik, Walid. So, understanding crime across the ages. So, dito ya ikhwani wa akhawati, ano po kahulugan yan? Ang kahulugan ng crime ay hindi naging pareho sa buong kasaysayan. Ang pag-unawa natin ngayon sa krimen ay resulta ng libu-libong taong pagbabago sa relihiyon, kultura, batas, at istruktura ng lipunan. Ang mga lipunan sa iba't ibang panahon ay nagkakaroon ng magkaibang basehan kung ano ang dapat tawaging krimen. So sa ancient era po, nakuha natin yan, ulitin lang konti. Sa ancient era, panahon ng sinaunang lipunan, no? Sa mga sinaunang lipunan po, ang krimen ay kaugnay ng relihiyon, labag sa kalooban ng mga Diyos, Marami silang Diyos-Diyosan. At paglapastangan po sa karangalan ng tribo. So, ang legal term po dyan, in Arabic, al-kanun al-ilahi, divine law. No? Batas na batay po sa relihiyon. Yan ang kanila. Divine law, al-kanun al-ilahi, batas na batay po sa relihiyon. Al-kanun al-urfi, customary law, batas ng tribu at tradition. Al-qasas, retribution, paghihiganti o ganting parusa. Dito po sa
ilmul ijram wal iqab, no, the science of crime and punishment na subject natin ay dalawa po dito. Kukunin natin both positive law and Sharia, no? Islamic law and positive law. Anong halimbawa natin diyan, no? Kung may nanakit, no? Kung may nanakit ng miyembro ng tribo, ang pamilya ng biktima ang magpaparusa. So, ano mangyayari doon? Magiging blood revenge na. Kung may gumawa ng kasalanang relihiyoso, parusa ay alay, pagpapatalsik o pagpatay. No, depende po sa community. So, sa modern application natin, anong modern application natin diyan? Ang konseptong ito ay makikita pa rin sa mga lipunan. Meron ba kayo nakita na may tribal justice? Saan ang country na may tribal justice? Sa Pilipinas, may tribal justice tayo? Okay. Meron tayong customary courts sa Philippines? Okay. Sa modern application po ya ikhwani wa akhawati, ang konseptong ito ay makikita sa lipunan, kagaya ng may tribal justice sa ibang bansa, may customary court sa ibang bansa, sa societies where religion defines crime, no? Sample some traditional communities, meron yan. Okay. Sa Middle Ages po ya ikhwani wa akhawati, sa Europe, no? Sa Europe, ang simbahan ang naging sentro ng kapangyarihan sa pagpapakahulugan ng krimen. Ang krimen, kasalanan, ang batas, doktrina ng simbahan, kanun, law. Ang parusa, religio, legal punishment, madalas may torture. No? Sa Europe yan. Sa anong legal terms natin dyan maibigay? Legal terms? Al-kanun, al-kanisi, no? Al-kanun, al-kanisi, ibig sabihin yan ay batas ng simbahan. Batas ng simbahan. Makukuha natin dito. Ito. Courts ng simbahan to. Okay. Kanun, al-kanisi, ibig sabihin, ecclesiastical law, al-kanun, al-kanisi, batas ng simbahan. So, meron tayong heresy, al-hertika, pagkontra sa doktrina, no? Witchcraft, sihar, akusasyon ng pangkukulam. So, yung kulam po all over the world yan. No? Anong country ang malakas ang kulam niya? Sikreto lang yan. Dito ya ikhwani wa akhawati, meron tayong mahakim at taftish. Sa Arabic, mahakim at taftish, yan sa English ay inquisition. Korte ng simbahan na gumagamit ng torture. So sa Europe yan, ang halimbawa po niyan, isang babae na may kakaibang asal. Alam na natin yon. Inakusahan ng witchcraft. So ano mangyayari sa kanya? Torture at saka execution. So isang scholar na nagtanong ng teolohiya, inakusahan ng heresy. Anong mangyayari sa kanya? Sunog sa plaza. Sunogin. Sa modern application natin, nagbunga ito ng modern principles tulad ng separation of church and state. Nangyari yan. Separation of church and state. Prohibition of torture. Freedom of religion. Presumption of innocent. No? So, yan po ay saan yan? Sa Middle Ages. Kunin natin yung modern era. Sa panahon po na modernong batas, nang lumitaw na ang nation states, nagbago ang lahat. No? Nagbago ang lahat. Kaya, pag sinabi po natin, ad-dawla al-haditha, anong mufradat niya? Ano ibig sabihin na ad-dawlatul haditha? Kung sino makasagot dito ay 1 point. Surat mo, Sister Dayan. Ad-dawlah. Ad-dawlatu al-haditha. I-translate ninyo. Ad-dawlatu. Anong translation sa English? Ad-dawlatul haditha. New word? Kahit ano. New word o ano? Ad-dawlatul haditha. Ano ibig sabihin nito?
The modern state. The modern state. What is modern state? Ano po ba yung sinasabi na modern state? Nasa modern era na tayo. Ano ang moradip? Ano yung moradip? Ano ang synonyms ng Dawlatul Haditha? Anong moradip niya? Synonyms? Moradip. Government. Government, pwede, pero malayo pa. May 50-50. Ano yung tinatawag na Dawlatul Haditha? Modern state. Ano ibig sabihin yan? Noong unang panahon po, meron tayong ancient era, meron tayong Middle Ages, meron tayong modern era. So modern state. Ano ang modern state? Citizenship. Yung modern state na yan, pinag-aralan natin ngayon. Korso pa ninyo. Tafaddalo. Ang modern state na yan, korso ninyo. Central government. Naam? Salahuddin? Okay. Sister Yung Sharon? ano niya, ito yung central government. No? Sister Sharon? Modern state is a sovereign political entity with defined territory, centralized government, bureaucracy, and monopoly of the legitimate use of force by police, military, and within its borders. Hindi po. Hindi po, sister. International law? No. Yun na broken. Yung ang sagot nito, Dawlatul Haditha, barakallah. Pre-modern political model po. Sister Sharon, barakallah fiqh. Sister Halian, ang sagot nito ay two words. The same. One word. Two words ang sagot. Pada Sister Halian, ano yung sabi mo kanina? Baka pwede natin baguhin yan. Yung pre-modern political orders. Yun po. Hindi rin. Ad-Dawlatul Haditha, ang sagot niyan ay dalawang words. Kagaya ng dawla at saka haditha. New state. Ano ang sinasawa natin na new state? Contemporary state. Contemporary, no? Contemporary state. No? Sabihin ko na? Sovereign state. No? Two words only. Tafaddalo. Sister Sharon? Crime and punishment. No. Al-Kanun. Correct. Ano? Yala. One word. Anong two words niya? Al-Kanun? Jinae. No. Al-Kanun. Sovereign entity, bro. No. Al-Kanun al-Wad'i. Al-Kanun al-Wad'iyah. وهي هذا هو الدولة الحديثة. Barakallahu fikum. Apo. Yan po ang Dawla al-Haditha. New State, Al-Kanun al-Wad'iyah. Ano yung Kanun al-Wad'iyah? Yung positive law. Barakallahu fikum. Al-Kanun al-Wad'iyah وهي الدولة الحديثة. الدولة الحديثة هي القانون الوضعية. Bakit? Dito na. Barakallahu fikum. Nang lumitaw po ang nation states, nagbago ang lahat. Bakit nagbago ang lahat? Mayroon na kanun al-ukubat. Ano yung kanun al-ukubat? Yung pinag-aralan natin sa bukas siguro yun, no? Yung criminal law. Ang batas ay nasusulat sa penal code. Ang krimen ay secular, hindi nalabatay sa relihiyon. Ang parusa ay legal, proportional, and human. Ang trial ay public at may due process. Yan po ang Ad-Dawlatul Haditha, modern era o awil kanun al-wad'iyah. Tafaddalo, any questions? Okay na? Sister Lina? Okay. Limada summiya Dawlatul Haditha? Bakit Dawlatul Haditha? Bakit kanun al-wad'iyah? The question is, sa panahon ba ng Middle Ages at saka sa Ancient Era, meron bang kanun al-wad'iyah? Positive law? Meron?
Tafadhalo. Meron bang kanon ul uqubat? Meron ba siyadatul kanon? Meron bang penal code sa panahon na yan? Sa ancient era at saka Middle Age? Meron bang rule of law sa panahon na yan? Meron bang legality principle sa panahon ng Middle Ages and ancient era? Meron bang human rights in that time? Tafadhalo. Wala. Wala. po. Opo. Kaya Liza, Doc. Liza. Laisa. Kaya ang Dawlatul Haditha, modern era, new state, kung ano pang kwan niyo dyan, ay hiyal kanun al-wad'iyah. Bakit al-kanun al-wad'iyah? Lianna, sa legal term natin, penal code nandyan, rule of law nandyan, legality principle nandyan, human rights nandyan. Ano yung kanun al-ukubat? Yung pinag-aralan natin sa every Sunday. Sunday ba yun? Saturday pala yun. Saturday. Batas na nagtatakda ng krimen at parusa, no? Criminal law. Nandyan yung rule of law, siyadatul kanon, lahat pantay sa batas. Bakit? Noong ancient era at saka sa Middle Ages, pantay ba sa batas sa palagay ninyo? Pagdalo. Pantay? Hello? Hindi po. Hindi. So hindi natin Kasi masabi. wala mga written laws pa noon. Opo. So, meron po ba, ang panahon na yun, meron po ba legality principle? Ano yung legality principle? Okay, tatanungin ko kayo kung hindi nyo nakalimutan yung legality. Yung mabda syar'iyya. Ano yung legality principle natin? Sino ka-memorize? Latin man yan, Arabic man yan, English man yan, or Filipino man yan. Yalla, tafadalo. Ano yung legality principle natin? Tafadal Yung ako rin. yung apat pa ba yun, Doc? Yung apat? Legality principle. Sige, banggitin mo. Ay, yung, Doc, yun pa ba yun yung apat? Banggitin mo raw. Hindi ko alam. Hindi po ako sure, Doc. Hindi Baka ka sure? mali ako, Doc. Okay, walang problema. Okay, sino ano yun? Basahin nyo ng Latin, walang problema. Basahin nyo ng English, Arabic, walang problema. Sister Yung Halian. Yung pa yung Miss Noya, Doc, Ay, Sister Halian. nulum nula penesigilene, yung nulum nula penesigilene, yun po ba yun? No Masya, crime, masya. no punishment. Except Yun. by law. No crime, no punishment, except by law. Or kung anong pan-translation niyo dyan. Opo. Nolum crimen, nola puena sine legi. Yan po ang Latin niya. Nulum crimen, nula penesigilene. Yes po. Opo, barakallahu fikum. Ngayon Latin na tayo. Sister, barakallahu fi Sister Halian. Ano yung Sister Fatima? Yun po, yung nulong krimen, nula puena, sinilege, no crime, no punishment without law. Opo. Okay, anong Arabic niya? La uquba, la jarima, wala uqubata. La jarima wa illa binnas. No La crime, jarima. no crime. Ang sabi po ng mga Latin, barakallahu fikum lahat, nulum crimen nola puena siniligi, la jarimata wala uqubata illa binnas. In English, maraming translation. No crime and no punishment except by law. Ano ibig sabihin nun, Sister Halian? Ano ibig sabihin ng legality principles? Sa article ng Jordan yan, sa number 3. Article 3 sa Penal Code ng Jordan. Sa revised Penal Code natin sa Pilipinas, 21. Yung no crime, no punishment po? Opo. Ano ibig sabihin niya? Without law? Opo. Ibig sabihin po, Dok, pag wala ka pang ginagawang krimen, wala pa rin po pwedeng ipapataw sa iyo, wala pa pong pwedeng parusa pag wala ka ring krimeng magagawa. Opo, tama po. Pero kung may nagawa kang krimen naman, paano 'yon? Siyempre, may parusa na po, may Okay. pataw na po 'yon. May parusa. Pero wala doon sa batas. Hindi na saad sa batas. For example, bawal pumatay ng lamok. Pero
hindi nakasaad sa batas. Example lang ito. Or bawal pumatay ng aso, pero hindi siya nakasaad sa batas, hindi siya nakalagay sa batas. Sister Halian, may parusa po ba? Wala po, Dok. Wala. Dahil po, nulum crimen nola puena siniligi Si Galine. nam. Bima'na la jarima wala uqubata illa bin nas wa hakadha. Bima'na ya ikhwani wa akhawati, example po niyan, ang murder ay criminal offense, right? Ang murder. Dahil nasa penal code yan, sa kanun al-uqubat o kanun al-jinai na pinag-aralan natin every Saturday. Hindi dahil ito ay kasalanan sa Diyos. Ang akusado ay may karapatan sa abogado, sa trial at presumption of innocence. No, yan po ang baraa ad-dhimma. So, mayroon pa tayong tinatawag na presumption of innocence. Maliban lang kung may ebidensya ka na siya talaga ay nagkasala. Habang wala tayong ebidensya na hindi natin masabi ang isang tao ay nagkasala. Bakit? Dahil we have the presumption of innocence. Mahirap po, no? Ang criminal, no? Okay, barakallahu fikum. Ibig sabihin, mahirap. Hindi ko alam paano i-explain sa inyo. Okay, alam na niyo yan. Dito yung ikhwani wa akhawati, sa modern application po natin dyan, naging pundasyon po ito ng Philippine Revised Penal Code, no, ng RPC, ng Jordan Penal Code, Revised Penal Code ng Philippines sa Jordan Penal Code, International Criminal Law, no, sa ICC, sa United Nations Human Rights System. Yan ay sila sa modern application natin. So, pag sinabi natin ad-dawlatul haditha, ang ibig sabihin yan al-kanun al-wad'iyah. Dahil po nasa modern era na tayo. Barakallahu fikum. Bima'na ya ikhwani wa akhawati, sa time po ng ancient era po, ay divine law at saka customary law. No? Meron silang punishment na blood revenge at saka exile at saka ritual punishment. Pagdating naman po sa Middle Ages, no, meron silang canon, law, torture, execution ng punishment, public humiliation. Pero pagdating po sa modern era, no, meron na tayong penal codes, court. So anong punishment natin sa modern era? Nandiyan na yung imprisonment, fines, rehabilitation, at marami pang iba. Okay. Sa criminal policy development po ya ikhwani wa akhawati, sa modern lawmaker study this historical shift na design, meron tayong professional penalties, human prison, crime prevention strategies. Sa human rights protection po, lesson from Middle Ages, prohibition of torture, no? Bawal yun, mag-torture ka ng tao sa human rights. Forced compensation, at saka secret trials. Mamno sa human rights. Okay, sa legal education natin sa criminology student, bilang criminology student, no? To understand why crime definition change. To understand how social forces shape a criminal law. No? To understand how modern justice evolved from primitive system. Bima'na ya ikhwani wa akhawati, khulasat al-kalam huna, ang pag-unawa sa krimen po sa iba't ibang panahon ay nagbibigay sa atin ng mas malinaw na pananaw kung paano nabuo ang modernong batas kriminal. Sa ancient era po, ang krimen doon, paglabag sa relihiyon at tradisyon. Ano ang parusa niya? Pagdalo. Sa ancient era, anong parusa? Ang parusa niya ay padala akhwalid? Tawag dun, yung harming the physical po. Paano? Yung kwan po, minsan po, di ba po yung mga punishment which is more physical, parang tinatanggal yung mga parts ng mga body, para ganun po.
Ritual punishment. Ritual punishment. Ano pa? Paghiganti. Barakallahu fi Akh Walid. Okay. Sa Middle Ages po, simbahan ang nagtatakda ng krimen. Nagtakda ng krimen. Anong parusa ng simbahan? In that time, sa Middle Ages, tafaddalu.